Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mundo. Samahan niyo po akong muli, ang inyong lingkod, sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang pinakamatinding kadiliman ay nararanasan daw bago magbukang liwayway. Ngunit paano kung ang kadiliman ay hindi na umalis? Paano kung ang isang tahanan na dapat sanang pugad ng pagmamahal ay naging isang malamig na palasyo'y ng kalungkutan? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang himala na isinilang sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ang unang yapak ni Liwayway Ortiz sa loob ng Villa Silangan ay tila pagpasok sa ibang mundo. Mula sa labas, ang mansyon ay parang isang larawan sa postcard. Malawak, marangya, at napapalibutan ng hardin na perpekto ang pagkakaayos. Ngunit sa loob, ang hangin ay mabigat at malamig. Ang sahig na gawa sa mamahaling marmol ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier, ngunit ang kislap nito ay walang init. Ang bawat muebles ay nakabalot sa katahimikan na parabang matagal nang hindi nagagalaw. Kailangan ko ang trabahong to, bulong ni Liwayway sa sarili, habang mahigpit na hinahawakan ang laylayan ng kanyang bestida. Para kay inay at sa mga kapatid ko, ang isiping iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang babaeng nakatayo sa paanan ng engrandeng hagdanan. Siya si Beatriz Madrigal, ang namamahala sa mansyon. Isang babaeng nasa edad 40 na may tindig na kasing tigas ng mga patakarang ipinapatupad niya. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ikaw si Liwayway Ortiz, sabi niya. Hindi isang tanong kundi isang pagkilala. Sumunod ka sa akin. Nais kang makausap ni Senyor Sinag. Ang bawat hakbang nila sa pasilyo ay umalingaw-ngaw. Walang maririnig na anumang ingay, walang tawanan ng bata, walang tunog ng telebisyon, walang kahit anong senyales ng buhay. Tila isang museo ang Villa Silangan, hindi isang tahanan. Dinala siya ni Beatriz sa isang malaking opisina na puno ng mga libro. Sa likod ng isang mesang gawa, sa madilim na kahoy, nakaupo ang may-ari ng lahat ng ito, si Sinag Valderrama. Hindi man lang nito inangat ang kanyang tingin mula sa mga papeles na nasa harapan niya nila. Liwayway Ortiz, sabi niya sa boses na patag at walang emosyon. Alam mo na ang magiging trabaho mo rito, ang taga-alaga ng aking mga anak. Tumango si Liwayway. Opo, senyor. May mga patakaran sa bahay na ito. Pagpapatuloy ni Sinag habang inaayos ang mga papel sa isang perpektong salansan. Una, walang malalakas na ingay. Ang mga anak ko ay sensitibo. Ikalawa, laging malinis ang iyong kamay bago sila hawakan. Ikatlo, sundin ang schedule na ibibigay sa iyo ni Beatriz. Walang labis, walang kulang. At ang pinakamahalaga sa lahat, sa wakas ay nagangat ito ng tingin. Napasinghap si Liwayway. Ang mga mata ni Sinag Valderrama ay malalim at madilim. Puno ng isang kalungkutan na hindi niya mawari. Huwag kang magdadala ng anumang sorpresa sa bahay na ito. Ayoko ng pagbabago. Maliwanag? Oo po, senyor. Maliwanag po. Mabilis na sagot ni Liwayway. Pakiramdam niya ay biglang bumaba ang temperatura sa silid. Pagkatapos ng maikling pag-uusap na yon, inilibot siya ni Beatriz sa mansyon. Ipinakita nito ang kwarto ng kambal, sina Tala at Araw. Ang silid ay malinis at maayos, ngunit tulad ng ibang bahagi ng bahay, kulang ito sa init. Ang dalawang bata ay nakaupo sa kani-kanilang wheelchair, nakatingin sa kawalan. Ang kanilang mga mata ay magaganda, ngunit walang buhay. Sila si Tala at Araw, paliwanag ni Beatriz sa mahinang boses. Hindi sila nakakapagsalita at hindi rin nakakalakad. Kailangan nila ng espesyal na pag-aaruga. Huwag mo silang gugulatin. Huwag mo silang bibiglain.
Ang kailangan lang nila ay ang sundin ang kanilang routine. May diin sa huling salita, isang babala na naintindihan agad ni Liwayway. Nang iwanan na siya ni Beatrice kasama ang kambal, dahan-dahang lumapit si Liwayway. Ngumiti siya, isang ngiti na mula sa puso. "Hello, Tala. Hello, Araw. Ako si Liway," sabi niya sa malambing na boses. Walang naging reaksyon mula sa dalawa. Hindi pinanghinaan ng loob si Liwayway. Kinuha niya ang isang upuan at umupo sa harapan nila. Sa halip na pilitin silang mag-respond, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang buhay sa probinsya, tungkol sa mga ibon na humuhuni tuwing umaga, sa amoy ng bagong lutong pandesal. At habang nagkukwento, sinimulan niyang humimig ng isang lumang oyayi, isang kantang kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Ang himig ay simple at puno ng pagmamahal. Habang kumakanta, hindi na malaya ni Liwayway na may luha na palang namumuo sa kanyang mga mata. Naalala niya ang init ng yakap ng kanyang pamilya. Isang bagay na tila wala sa mansyon na ito. At doon, sa gitna ng katahimikan at ng kanyang malambing na awit, isang himala ang nangyari. Si Araw, ang batang lalaki na hindi kailanman nagpakita ng anumang emosyon, ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Ang mga mata nitong walang buhay ay tila nagkaroon ng kaunting kislap. Ibinuka nito ang kanyang bibig at isang salita ang lumabas, mahina, ngunit malinaw. "Mama." Natigilan si Liwayway. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at hindi makapaniwalang saya. Tiningnan niya si Araw na nakatingin pa rin sa kanya. "Anong sabi mo?" "Mama," ulit ng bata. Mas malinaw ngayon. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Ito na yon. Isang senyales, isang pag-asa. Ngunit ang kanyang kagalakan ay agad na putol. "Anong ginagawa mo?" Isang boses na malamig pa sa yelo ang bumasag sa sandali. Mula sa pintuan, nakatayo si Sinag Valderrama. Ang kanyang mukha, na kanina'y walang emosyon, ay nagbago. Mula sa pagkabigla, ito ay naging isang maskara ng purong galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakatingin kay Liwayway. Lumakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harapan ni Liwayway. Ang kanyang anino ay bumabalot sa maliit na dalaga. Itinuro niya ang pinto. "Sinabi ko ng ayoko ng sorpresa." Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Lumabas ka. Tanggal ka na sa trabaho." Bumagsak ang mga salita ni Sinag sa loob ng silid na parang mga tipak ng yelo. Pinapalamig ang anumang natitirang init na dala ng himig ni Liwayway. Ngunit sa likod ng galit na ipinapakita ng kanyang mukha, sa loob-loob niya, ang puso ni Sinag ay parang dinudurog ang salitang mama. Ilang taon na rin mula nang huli niyang marinig iyon sa loob ng pamamahay na ito. Ang salitang iyon ay hindi lang isang tunog. Ito ay isang multo. Isang alaala ng tawa ni Clarissa, ng kanyang ngiti, ng huling sandali, na hawak niya ang kamay nito bago ito tuluyang mawala. Ang salitang yon ang sumira sa perpektong pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili at ng kanyang mga anak. Isang pader na gawa sa mga patakaran, sa katahimikan, sa paulit-ulit na routine. Isang pader na idinisenyo para walang makapasok na sakit. Ngunit ang dalagang ito, sa unang araw pa lang, ay nagawang gisingin ang isang multo. Tinalikuran niya si Liwayway at ang kanyang mga anak na hindi man lang muling lumilingon. Naglakad siya pabalik sa kanyang opisina, ang kanyang kuta. Dito, ang lahat ay nasa ayos. Ang mga libro ay nakahanay ayon sa kulay at laki. Ang mga papeles sa kanyang lamesa ay nakaayos ng walang gusot. Dito, hawak niya ang kontrol. Umupo siya sa kanyang silyang gawa sa balat at ipinikit ang mga mata. Ngunit ang imahe ng nagugulat na mukha ni Liwayway at ang tunog ng boses ni Araw
ay ayaw umalis sa kanyang isipan. Galit. Iyon ang dapat niyang maramdaman. Galit dahil sinuway ng babae ang kanyang pinakamahalagang utos. Ngunit sa ilalim ng galit, may ibang bagay na kumikislot. Isang bagay na mas nakakatakot. Pagkalito. Kumatok si Beatrice sa pinto. Bago ito pumasok, dala ang isang tasa ng tsaa. Inilapag niya ito sa mesa ng walang ingay. "Senyor Sinag," sabi niya sa mahinahong boses, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong timpla ng pag-aalala. "Nagawa ko na po ang sinabi ninyo. Pinaiimpake ko na po siya." Hindi sumagot si Sinag. Nakatitig lang siya sa kawalan. "Tama po ang naging desisyon ninyo." Pagpapatuloy ni Beatrice, tila binabasa ang kaguluhan sa isip niya. Nilabag niya ang patakaran. Ang biglaang pagbabago, ang mga sorpresang ganito ay hindi nakakabuti sa mga bata. Maaari silang malito. Ang mga salita ni Beatrice ay lohikal. Iyon din ang mga salitang sinasabi ni Sinag sa kanyang sarili. Iyon ang mga dahilan kung bakit niya itinayo ang mga pader na ito. Ngunit bakit parang mali? Bakit ang lohika ay hindi kayang patahimikin ang tibok ng kanyang puso? "Iwanan mo ako." Utos niya. Hindi pa rin tumitingin. Narinig niya ang marahang pag-alis ni Beatrice. Nang mag-isa na siya, binuksan ni Sinag ang monitor na konektado sa mga security camera ng buong bahay. Sa isang pag-click, lumabas ang kuha mula sa silid ng mga bata. Tinipa niya ang oras, binalikan ng eksena, ilang minuto lang ang nakalipas. Una niyang napanood ang sarili, ang galit sa kanyang mukha, ang turo ng kanyang daliri. Pagkatapos ay nakita niya si Liwayway. Nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig. Nakita niya ang pag-agos ng luha sa mga mata nito bago ito tumalikod. Pero hindi iyon ang pinanood niya ng paulit-ulit. Binalikan niya ang mga sandali bago siya pumasok. Nakita niya si Liwayway na nakaupo sa harap ng kanyang mga anak. Nakita niya ang sinseridad sa ngiti nito, ang lambing sa paraan ng pagkwento nito. Narinig niya, kahit sa maliit na speaker ng computer, ang oyayi. Isang awit na simple, ngunit puno ng damdamin. At nakita niya ang reaksyon ni Araw. Hindi ito biglaan, dahan-dahan, isang paglingon, isang pagtitig, isang pagbuka ng bibig. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang tugon. Isang tugon sa init at pagmamahal na matagal nang nawala sa Villa Silangan. Nakita niya ang kislap sa mata ng kanyang anak. Isang kislap na hindi pa niya nakikita kailanman. Isinara niya ang video. Sumandal siya sa kanyang upuan, gulong-gulo. Ang mga patakaran niya ay nilikha para protektahan sila. Ngunit sa nakita niya, ang mga patakaran din na yon ang tila pumipigil sa kanila na gumaling. Tumayo siya at naglakad palabas ng opisina. Habang papalapit siya sa silid ng kambal, nakita niya si Liwayway na nag-ayos ng maliit nitong bag, tapos na itong mag-impake. Nakayuko ito, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ngunit bago ito tuluyang tumayo, may kinuha ito sa kanyang bulsa. Isang maliit na bulaklak na gawa sa papel na panyo. Dahan-dahan itong lumapit kay Tala, na tulad ng dati ay nakatingin lang sa kawalan. Inilagay ni Liwayway ang bulaklak sa maliit na kamay ng bata. "Paalam, Tala." Bulong nito, ang boses ay basag. At doon may nangyari ulit. Si Tala, na hindi kailanman gumagalaw ng kusa, ay dahan-dahang isinara ang kanyang palad sa paligid ng bulaklak na papel. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing kilos, ngunit para kay Sinag na nakatanaw mula sa siwang ng pinto, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Hindi lang si Araw, pati si Tala. Bumalik si Sinag sa pasilyo, kung saan nag-aabang si Beatrice. Ang mukha nito ay kalmado, naghihintay ng kanyang susunod na utos. Huminga ng malalim si Sinag. Ang kanyang isip at puso ay nasa isang digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili niyang pakinggan ang isang bagay na matagal na niyang binaliwala. Hindi siya aalis sa sabi niya,
Ang kanyang boses ay matatag. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Beatrice. Isang saglit na pagkagulat na mabilis din itong itinago sa ilalim ng kanyang profesional na maskara. Pero senyor, mananatili siya. Pag-ulit ni Sinag, mas may diin ngayon. Tiningnan niya si Beatrice sa mata. Pero sa ilalim ng iyong mahigpit na pagbabantay, siguraduhin mong susundin niya ang bawat patakaran, walang palya. Tumango si Beatrice, isang perpektong ngiti na ngayon ang nasa labi. Masusunod po, Senyor Sinag. Ngunit nang tumalikod si Sinag, hindi nito nakita ang saglit na pagguhit ng pait sa mga labi ni Beatrice, isang anino sa kanyang mga mata na mas madilim pa kaysa sa mga pasilyo ng Villa Silangan. Lumipas ang mga araw sa Villa Silangan na may bagong uri ng katahimikan. Hindi na ito ang dating nakakabinging katahimikan na parang may mabigat na kumot na nakapatong sa buong bahay. Ngayon, may mga mumunting tunog ng buhay na unti-unting sumisibol. Hindi nagbago ang mga patakaran ni Sinag. Striktong-strikto pa rin ang schedule at si Beatrice ay laging nakabantay sa bawat kilos ni Liwayway na parang isang agila. Ngunit si Liwayway ay natutong kumilos sa loob ng mga limitasyong yon. Hindi niya kailangang sumigaw para magdala ng saya. Ang kanyang mga bulong, ang kanyang mahinang pag-awit, at ang kanyang mga ngiti ay sapat na. Isang umaga, habang pinapakain niya ang kambal, sinubukan ni Liwayway na gayahin ang tunog ng isang ibon na narinig niya mula sa bintana. Isang simpleng tweet-tweet lamang. Bigla, si Tala, na laging seryoso ang mukha, ay nagpakawala ng isang maliit na ngiti. Isang gilid lang ng kanyang labi ang umangat. Ngunit para kay Liwayway, ito ay sinliwanag ng pagsikat ng araw. Kasunod nito, isang mahinang halakhak ang kumawala mula kay araw. Sa di kalayuan, mula sa nakabukas na pinto ng kanyang opisina, narinig at nasaksihan ni Sinag ang lahat. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang dibdib, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito purong sakit. May kasama itong kiliti, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang bagay na tila pag-asa. Mabilis niyang isinara ang pinto. Tila natatakot na may makakita sa bahagyang pagngiti na gumuhit sa sarili niyang mga labi. Dahil sa mga maliliit na pagbabagong ito, mas lalong naging mahigpit si Beatrice kay Liwayway. Tila ba bawat ngiti ng mga bata ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Isang araw, binigyan niya si Liwayway ng isang bagong gawain. Ang silid-aklatan sa kanlurang bahagi ng mansyon ay kailangan ng linisin, sabi ni Beatrice habang inaabutan si Liwayway ng mga basahan at panlinis. Matagal nang hindi nagagalaw ang mga gamit doon. Siguraduhin mong hindi ka gagawa ng malakas na ingay. Ayaw ni Senyor na naiistorbo siya. Naiintindihan ni Liwayway ang tunay na ibig sabihin nito. Ito ay isang paraan para ilayo siya sa mga bata. Ang silid-aklatan ay nasa kabilang dulo ng mansyon, malayo sa kwarto ng kambal. Ngunit tumango na lamang siya at kinuha ang mga gamit. Ang silid-aklatan ay totoo ngang tila napabayaan na. Makapal ang alikabok sa mga libro at muebles. Ang amoy ay pinaghalong lumang papel at katahimikan. Para kay Liwayway, na lumaki sa isang maliit na bahay, ang silid ay isang paraiso. Libo-libong libro ang nakahanay sa matataas na estante na abot hanggang kisame. Habang naglilinis, hinahaplos niya ang mga pabalat ng libro. Binabasa ang mga pamagat. May mga libro tungkol sa sining, kasaysayan, at mga klasikong nobela. Halatang ang may-ari nito ay isang taong mahilig magbasa. Siguro, si Ma'am Clarissa. Isip niya, sa isang sulok, sa likod ng isang malaking upuan, may isang maliit na estante. Puno ito ng mga libro tungkol sa pag-aalaga ng bata at mga fairy tales. Habang pinupunasan niya ito, napansin niyang ang isang bahagi ng dingding sa likod ng estante ay tila umaalog. Dahil sa kuryosidad, marahan niyang itinulak ang estante.
Sa likod nito, may isang maliit at nakatagong espasyo. At sa loob, may isang bagay na nakalagay. Isang kwadernong balat nito ay gawa sa mamahaling katad. Ngunit ngayon ay nababalot na rin ng alikabok. Maingat niya itong kinuha. Nang buksan niya ang unang pahina, isang pamilyar na pangalan ang kanyang nakita. Nakasulat sa magandang sulat kamay. Clarissa Valderrama. Ito ay isang talaarawan, isang diary. Naramdaman ni Liwayway na hindi niya dapat itong basahin. Ito ay pribado. Ngunit ang kanyang mga mata ay kusa nang gumalaw sa mga unang salita. Mahal kong talaarawan, minsan naisip ko kung ang pag-ibig ko ba para kay Sinag ay sapat na para abutin ang puso niya. Mahal na mahal ko siya, ngunit sa pagitan namin ay may isang pader na hindi ko kayang tibagin. Isang pader na gawa sa kanyang kalungkutan. Napahinto sa pagbasa si Liwayway. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang babaeng nasa likod ng mga perpektong larawan sa pasilyo, ang babaeng tila may perpektong buhay, ay nakakaramdam pala ng kalungkutan na katulad ng nararamdaman niya ngayon sa loob ng mansyon. Nagpatuloy siya sa pagbasa. Ang mga pahina ay puno ng pagmamahal para sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak na noon ay nasa sinapupunan pa lamang niya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong isang ugat ng kalungkutan, isang pakiramdam ng pag-iisa. Anong ginagawa mo? Isang boses ang biglang bumasag sa katahimikan. Sa sobrang gulat, halos mabitawan ni Liwayway ang talaarawan. Agad niya itong itinago sa likod ng kanyang likuran, sa ilalim ng kanyang delantal. Nakatayo sa pintuan si Sinag. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ba't sabi ko ayaw kong naiistorbo? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng silid, tila may hinahanap. Papasensya na po, senyor. Nanginginig na, sabi ni Liwayway. Nag-umpisa lang po akong maglinis. Medyo maalikabok po talaga. Naglakad si Sinag papasok. Hindi siya tumitingin kay Liwayway, kundi sa mga libro. Hinaplos niya ang gulugod ng isang libro na may pamagat na The Little Prince. Ito ang paboritong silid ni Clarissa, sabi niya sa mahinang boses, halos isang bulong. Pagkatapos ay lumingon siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kaluluwa nito. Anong tinatago mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Naramdaman ni Liwayway ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ramdam niya ang bigat ng kwaderno sa kanyang likuran, isang lihim na hindi kanya. Ang tanong ni Sinag ay binitin sa hangin, mabigat at puno ng hinala. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Liwayway, naghihintay. Pakiramdam ni Liwayway ay para siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang tunog mula sa kanyang likuran ang nagligtas sa kanya. Isang daga ang mabilis na tumakbo mula sa likod ng estante na ikinasigaw ng mahina ni Liwayway. Ang pagkagulat na yon ang naging dahilan para makahanap siya ng palusot. Dadaga po, senyor, sabi niya habang itinuturo ang direksyon kung saan tumakbo ang daga. Nagulat lang po ako. Tumingin si Sinag sa direksyon na itinuro ni Liwayway. Ang kanyang muka ay hindi nagbago, ngunit ang tensyon sa silid ay bahagyang nabawasan. Mag-ingat ka, sabi lang niya. Bago tumalikod at naglakad palabas ng silid-aklatan, iniwan si Liwayway na nanginginig pa rin. Hindi lang dahil sa daga, kundi dahil sa muntik na pagkakabuking sa kanya. Mula ng araw na yon, mas naging mapagmasid si Sinag. Hindi na siya laging nakakulong sa kanyang opisina. Minsan, nakikita siya ni Liwayway na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Tahimik na pinapanood siya habang nilalaro niya ang kambal. Hindi ito nagsasalita, hindi ngumingiti, nagmamasid lang. Ang presensya niya ay parang isang anino na laging nariyan, nagpapaalala kay Liwayway ng mga pader na nakapalibot sa kanila. Samantala,
Ang tala-arawan ni Clarissa ay naging lihim na kasama ni Liwayway tuwing gabi. Pagkatapos ng kanyang mga gawain, sa katahimikan ng kanyang maliit na silid, binabasa niya ang mga salita ng isang babaeng hindi niya nakilala, ngunit pakiramdam niya ay nauunawaan niya. Natuklasan niya ang maraming bagay. Nalaman niyang mahilig si Clarissa sa mga bulaklak na sampagwita. Nalaman niyang pangarap nitong maging isang guro. At nalaman niyang may isang oyayi, isang awit pampatulog na sinimulan niyang sulatin para sa kanyang kambal. Sa isang pahina, nakasulat ang mga unang linya ng musika at liriko. Munting tala, munting araw, sa bisig ko'y mahimbing. Ang pag-ibig ni Ina sa inyo'y ihahain. Ngunit ang kanta ay hindi natapos. Sa ilalim ng mga salita, may isang maikling sulat. Mahal kong tala-arawan, paano ko tatapusin ang isang kanta ng kapayapaan kung ang sarili kong puso ay puno ng pangamba? Nakikita ko ang anino sa mga mata ni Sinag. Isang anino na nandoon na kahit bago pa man kami ikasal. Takot akong lamunin siya nito. At takot akong iwanan ng aking mga anak sa kadilimang iyon. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Liwayway. Ang imahe ni Sinag bilang isang malupit na amo ay unti-unting nabubura at napapalitan ng imahe ng isang lalaking nasasaktan. Isang lalaking matagal nang nawawala sa sarili niyang kadiliman. Isang hapon, habang pinapatulog niya si Natala at araw para sa kanilang siesta, naisip niya ang hindi natapos na oyayi. Naalala niya ang himig na sinimulang isulat ni Clarissa. Dahan-dahan, sinimulan niyang himigin ito. Ang melodiya ay pamilyar sa kanya. Tila ba narinig na niya ito dati sa isang panaginip. Habang humihimig, sinubukan niyang dugtungan ng mga liriko. Kumanta siya tungkol sa pag-asa, sa bagong umaga, sa liwanag na laging nagbabalik pagkatapos ng gabi. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-asa. Isang bagay na kakaiba ang nangyari. Si Natala at Araw, na madalas ay hindi mapakali bago matulog, ay biglang tumahimik. Ang kanilang mga maliliit na katawan ay nag-relax. Ipinikit nila ang kanilang mga mata at sa unang pagkakataon, nakatulog sila ng walang kahirap-hirap na may ngiti sa kanilang mga labi. Mula sa kanyang opisina, narinig ni Sinag ang himig. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad palapit sa silid ng mga bata. Sumilip siya mula sa siwang ng pinto. Nakita niya ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog, isang imahe na bihira niyang makita. At narinig niya ang kanta. Ang melodiya ay pamilyar ito. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Si Clarissa, nakaupo sa tabi ng bintana, humihimig ng parehong tunog. Tinanong niya ito kung ano yon. Isang sikreto. Nakangiting sagot nito. Para sa ating mga anghel. Noong mga panahong iyon, abala siya sa trabaho, sa pagpapalago ng kanyang kumpanya. Binaliewala niya ang mga sandaling iyon. Ngayon, bumabalik ang mga ito para sampalin siya sa mukha. Ang babaeng ito. Si Liwayway, paano niya nalaman ang kantang iyon? Kinabukasan, habang nasa hardin si Liwayway, kasama ang kambal, muli niyang inawit ang oyayi. Ang reaksyon ng mga bata ay pareho pa rin. Isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanila. Ngunit hindi lang sila ang nakarinig. Mula sa bintana sa ikalawang palapag, nakatingin si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinapanood niya ang eksena sa ibaba. Nakita niya ang pagbabago sa mga bata. Nakita niya ang epekto ni Liwayway at higit sa lahat, nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Sinag kay Liwayway paminsan-minsan kapag akala nito ay walang nakakakita. Hindi nagsalita si Beatrice, ngunit sa kanyang isipan, isang plano na ang nabubuo. Isang plano para paalisin ang Liwayway na nagbabantang sirain ang kadilimang matagal na niyang iningatan. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Liwayway sa kusina para magtimpla ng gatas,
naramdaman niyang may tao sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Beatrice, nakatayo roon na parang isang aparisyon. Hawak ni Beatrice ang isang bagay, ang talaarawan ni Clarissa. "Nakalimutan mo yata ito sa ilalim ng iyong unan," sabi ni Beatrice, isang malamig at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi naghintay ng sagot si Beatrice. Tumalikod ito at naglakad palayo. Dala ang talaarawan. "Sa tingin ko, kailangang malaman ng senyor kung gaano ka na pala kalapit sa pamilyang ito." Nagdaan ang buong gabi na hindi mapakali si Liwayway. Hinintay niya ang sigaw ni Sinag, ang pagtawag sa kanya para kumprontahin siya tungkol sa talaarawan. Ngunit walang dumating. Ang katahimikan mula sa opisina ni Sinag ay mas nakakakaba pa kaysa sa inaasahan niyang galit. Hindi niya alam na si Beatrice ay mas tuso kaysa sa inaakala niya. Hindi nito ibinigay ang talaarawan kay Sinag. Alam ni Beatrice na kung gagawin niya iyon, may posibilidad na basahin ito ni Sinag at sa halip na magalit, ay makaunawa pa. Ang plano niya ay mas malalim, mas delikado. Hindi niya ibibigay ang patalim. Itatanim niya ang lason sa isipan ni Sinag at hahayaan niya itong kumalat ng kusa. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Sinag nang mag-isa sa malaking komedor, lumapit si Beatrice, dala ang kanyang kape. "Magandang umaga, senyor," bati niya sa kanyang karaniwang mahinahong tono. "Mayroon lang po akong napansin nitong mga nakaraang araw." Hindi umimik si Sinag, ngunit ang kanyang paghinto sa pagbabasa ng dyaryo ay senyales para magpatuloy si Beatrice. Yung bagong taga-alaga, si Liwayway. Simula niya na may tamang-tamang pag-aalala sa kanyang boses. "Napansin ko lang po na tila masyado siyang interesado sa nakaraan ng pamilya. Palagi ko siyang nakikitang nakatitig sa mga litrato ni Ma'am Clarissa." Bahagyang kumunot ang noo ni Sinag, naaalala ang insidente sa silid-aklatan. "Hindi ko naman po siya masisisi," dagdag ni Beatrice na tila ipinagtatanggol pa si Liwayway. "Marahil ay namamanghalang siya sa inyong buhay. Pero naisip ko lang, baka hindi maganda na masyado siyang nagtatanong sa ibang mga kasambahay tungkol sa mga nangyari noon." Iyon ay isang kasinungalingan. Si Liwayway ay halos hindi nakikipag-usap sa iba dahil sa takot na makagawa ng mali. Ngunit ang buto ng pagdududa ay naitanim na. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Beatrice ang kanyang mga banayad na pag-atake. Isang araw, aksidente niyang nabanggit kay Sinag ang tungkol sa isang malayong kamag-anak na niloko ng isang kasambahay na nagpanggap na mabait para lang makakuha ng pera. Nakakalungkot isipin na may mga taong kayang samantalahin ang kabaitan ng iba, sabi niya habang nakatingin sa malayo. Sa isa pang pagkakataon, binigyan ni Beatrice si Liwayway ng isang lumang bestida. "Bigay ito sa akin noon ni Ma'am Clarissa," sabi niya kay Liwayway. "Hindi ko na nasusuot. Baka magustuhan mo. Paborito niyang kulay iyan." Ang bestida ay kulay mapusyaw na aso. Tuwang-tuwang isinuot ito ni Liwayway. Hindi alam na ito ay isang patibong. Nang makita ni Sinag si Liwayway na suot ang bestida, isang pamilyar na kulay, habang inaawit ang pamilyar na oyayi sa kanyang mga anak, ang pagdududa sa kanyang isipan ay nagsimulang mag-ugat at maging inis. Pakiramdam niya ay may nanonood sa isang dula, isang masamang paggaya sa kanyang nakaraan. Sinusubukan ba niyang palitan si Clarissa? Ang tanong na yon, na isinubo sa kanya ni Beatrice, ay nagsimulang maging isang paniniwala. Ang pag-unlad ng mga bata, tila napakabilis. "Hindi po ba, senyor?" sabi ni Beatrice isang hapon, habang pinapanood nila mula sa bintana si Liwayway na nakikipaglaro sa kambal. "Halos, hindi ka pani-paniwala. Parang pinlano." Ang salitang pinlano ay tumatak sa isip ni Sinag. Ang rason kung bakit mabisa ang lason ni Beatrice ay dahil sinasalakay nito ang pinakamalaking takot ni Sinag,
Ang takot na muling masaktan at maloko. Ang sakit ng pagkawala ni Clarissa ay lumikha ng isang sugat na hindi kailanman naghilom. Ang pag-iisip na ang pag-asang dala ni Liwayway ay isa lamang palabas ay mas masakit pa kaysa sa manatili sa kanyang kalungkutan. Mas madaling maniwala sa isang masamang intensyon kaysa sumugal sa isang kabutihan na maaaring hindi totoo. Isang gabi, nagpa siya si Sinag na kausapin si Liwayway. Nakita niya itong mag-isa sa hardin, nakatingin sa mga bituin. Ang puso niya ay nahahati. Isang bahagi niya ang gustong maniwala sa kabaitan na nakikita niya sa mga mata ng dalaga. Ngunit ang isa pang bahagi na pinalakas ng mga salita ni Beatrice ay naghihinala. Yung kantang inaawit mo sa mga bata. Simula niya, ang kanyang boses ay mas malamig kaysa sa hangin ng gabi. Saan mo nalaman iyon? Nagulat si Liwayway sa biglaang pagdating ni Sinag. Senyor, sagutin mo ako. Naisip ni Liwayway na ito na ang pagkakataon para sabihin ang totoo. Sa isang lumang talaarawan po, senyor. Nakita ko po sa silidaklatan. Pasensya na po kung talaarawan? Putol ni Sinag. Ang kanyang boses ay tumigas. Hindi na niya pinatapos si Liwayway. Ang salitang yun ay kumpirmasyon ng sinabi ni Beatrice na si Liwayway ay naghahalongkat sa kanyang nakaraan. Sino ka para basahin ang mga bagay na hindi sayo? Sino ka para pasukin ang buhay namin ng ganito? Hindi po yun ang intensyon ko, senyor. Gusto ko lang po. Hindi ako interesado sa iyong mga intensyon. Sabi ni Sinag, tumalikod na ito. Tandaan mo kung bakit ka narito. Para magtrabaho. Wala nang iba. Habang naglalakad si Sinag palayo, isang pakiramdam ng tagumpay ang kanyang naramdaman. Ang tagumpay ng kanyang rason laban sa kanyang emosyon. Ngunit hindi niya napansin ang luhang pumatak mula sa mga mata ni Liwayway. Isang luhang dala ng sakit na hindi niya maintindihan. At mula sa isang madilim na bintana, sa itaas, tahimik na nanonood si Beatrice. Alam niyang malapit ng mahinog ang lason na kanyang itinanim. Kailangan na lang niya ng isang huling tulak. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malamig na digmaan para kay Liwayway. Ang amo niyang si Sinag ay halos hindi na siya kinakausap. Ang mga tingin nito ay puno ng yelo at pagdududa. Bawat kilos niya, pakiramdam niya, ay sinusuri at hinuhusgahan. Ang munting pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay unti-unting nalalanta. Pinapatay ng malamig na pakikitungo sa mansyon. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili na lumapit kay Sinag para sabihing wala siyang masamang intensyon, ngunit palagi siyang iniiwasan nito na parang isang sakit na nakakahawa. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay sinatala at araw, sa kabila ng namumuong tensyon sa pagitan ng mga matatanda. Ang koneksyon niya sa kambal ay lalo pang lumalalim. Ang mga ngiti nila ay mas dumadalas at minsan, kapag inaawit niya ang oyayin ni Clarissa, sinusubukan nilang gumawa ng mga tunog na para bang gusto nilang sumabay. Ang mga munting himalang ito ang bumubuhay sa naghihingalo niyang pag-asa. Ngunit hindi alam ni Liwayway, ang bawat pag-unlad ng mga bata ay nagsisilbing gatong sa apoy ng plano ni Beatrice. Nakikita ni Beatrice na habang lumalalim ang ugnayan ni Liwayway sa kambal, mas lalong naguguluhan si Sinag. At sa isang pusong gulo, pinakamadaling itanim ang huling, nakamamatay na kasinungalingan. Dumating ang pagkakataon ni Beatrice, isang hapon ng Biyernes. Ito ang araw kung kailan ipinapadala ni Liwayway ang kalahati ng kanyang sahod sa kanyang pamilya sa probinsya. Ang kanyang pinsan na si Mang Cardo, isang super ng tricycle sa bayan ng Marahuyo, ang laging kumukuha ng pera para idaan sa Money Remittance Center. Sadyang tinawagan ni Beatrice si Mang Cardo gamit ang isang pekeng dahilan para pumunta sa Villa Silangan sa oras na alam niyang nasa hardin si Sinag. Tulad ng inaasahan, dumating si Mang Cardo. Lumabas si Liwayway sa tarangkahan
para ibigay ang sobre ng pera. Pakisabi kay Inay, mag-iingat sila palagi, Kuya Cardo. Sabi ni Liwayway, huwag na nilang alalahanin ang gastos sa gamot niya. Makakarating, Liway. Mag-ingat ka rin dito. Sagot ng kanyang pinsan bago paandarin ang kanyang tricycle at umalis. Mula sa bintana ng kanyang opisina, kitang-kita ni Sinag ang buong eksena. Isang babae, isang lalaki, isang sobre na naglipat ng kamay, isang transaksyon, agad na sumama ang kanyang loob. Ang mga salita ni Beatrice tungkol sa mga kasambahay na nanloloko ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ilang minuto lang ang lumipas, pumasok si Beatrice sa kanyang opisina. Ang mukha ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Senyor Sinag, meron po akong dapat ipakita sa inyo. Inilatag niya sa mesa ang 2 piraso ng papel. Ang una ay isang litrato, isang malinaw na kuha ng pagkikita ni Liwayway at Mang Cardo sa labas ng tarangkahan na kinunan mula sa isang anggulo na nagmumukhang palihim at kahina-hinala. Ang pangalawang papel, ang siyang pinakatuso sa lahat. Ito ay isang pekeng bank statement. Gamit ang kanyang koneksyon at kaalaman sa teknolohiya, gumawa si Beatrice ng isang dokumento na nagpapakita ng isang malaking halaga ng pera, 100,000 piso na idineposito sa isang bank account na nakapangalan kay Liwayway Orowy Ortiz. Ang nagdeposito, isang hindi kilalang korporasyon. Hindi ko po sinasadyang makita ito, senyor. Pagsisinungaling ni Beatrice. Nag-aalala lang po ako, kaya nag-imbestiga ako ng kaunti. At kanina, narinig ko po siyang may kausap sa telepono. Huminto siya na para bang nag-aalangang magpatuloy. Anong narinig mo? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Sa sinabi niya po, malapit na, kaunting tiis na lang at makukuha na natin ang tiwala ng tangang milyonaryo. Iyon na, ang huling pako sa kabaong. Ang lahat ng piraso ng palaisipan na itinanim ni Beatrice ay biglang nagkabit-kabit sa isipan ni Sinag. Ang pag-alam sa kanta ni Clarissa, ang pagsusuot ng kanyang paboritong kulay, ang mabilis na pag-unlad ng mga bata, ang pakikipagkita sa lalaki, ang pera sa bangko, at ngayon, ang narinig na pag-uusap. Hindi na ito pagdududa. Para sa kanya, ito na ang katotohanan. Isang masakit, mapait na katotohanan. Niloko siya. Muli, ang munting pag-asa na naramdaman niya ay isa palang patibong. Sa sandaling iyon, bumalik ang dating Sinag Valderrama, ang lalaking nagtayo ng pader para protektahan ang kanyang sarili, ang lalaking isinara ang puso para hindi na muling masugatan. Ngunit ngayon, ang pader ay hindi lang proteksyon. Ito ay naging sandata. Dala ang bank statement, lumabas siya ng opisina at nagmartsa papunta sa silid ng mga bata, kung saan naghahanda si Liwayway para sa kanilang hapunan. Hindi niya pinansin ang kambal. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng. Sa tingin niya ay nagtaksil sa kanya. Walang salita. Inihagis niya ang papel sa mukha ni Liwayway. Tumama ang papel sa pisngi ni Liwayway bago ito lumagapak sa sahig. Nagulat. Napatingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Sa senyor? Ano po ito? Ano yan? Umalingaw-ngaw ang boses ni Sinag sa buong silid, puno ng galit at sakit. Bayad yan. Sa magaling mong pag-arte, bayad yan sa panloloko mo sa akin at sa mga anak ko. Nanginginig na pinulot ni Liwayway ang papel. Nakita niya ang kanyang pangalan at ang malaking halaga. Hindi niya maintindihan. Hindi po sa akin ito. Hindi ko po alam kung saan ito galing. Sinungaling! Sigaw ni Sinag, at sa kanyang sigaw, napaluha ang kambal. Takot sa galit na ngayon lang nila nakita mula sa kanilang ama. Si Beatrice ay lumitaw sa likuran ni Sinag. Ang kanyang mukha ay nagpapakita
ng kunwaring awa para kay Liwayway. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng huling lakas ng loob kay Sinag para gawin ang kanyang gagawin. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo, sabi ni Sinag. Ang bawat salita ay tila isang punyal. Itinuro niya ang pinto tulad ng ginawa niya noong unang araw. Ngunit ngayon, wala nang pag-aalinlangan. Lumayas ka sa bahay ko. Isa kang manloloko. Ang mga salitang manloloko at lumayas ka ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway habang nanginginig siyang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Ang bawat damit na kanyang tinutupi ay nababasa ng kanyang mga luha. Hindi ang pagkawala ng trabaho ang masakit, kundi ang bigat ng akusasyon. Ang kawalan ng tiwala sa mga mata ng taong nagsimula nang magbukas ng pinto sa kanyang puso. Hindi na siya nagtangkang magpaliwanag. Paano niya ipagtatanggol ang sarili laban sa isang ebidensya na hindi niya maintindihan? Paano niya lalabanan ang isang galit na hindi nakikinig sa katwiran? Ang tanging nagawa niya ay tumango, yumuko, at tanggapin ang hatol na ibinigay sa kanya. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag. Bago lumabas ng kanyang silid, may naalala siya. Kinuha niya ang natitirang papel na panyo mula sa kanyang bulsa at mabilis na gumawa ng isang maliit na bulaklak, katulad ng una niyang ibinigay kay Tala. Ito na lang ang tanging paraan para makapagpaalam. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo na ngayon ay tila mas madilim at mas mahaba. Huminto siya sa tapat ng silid ng kambal. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Sumilip siya sa loob. Nakatayo si Sinag malapit sa bintana, nakatalikod sa mga bata, nakatingin sa kadiliman sa labas. Si Beatrice naman ay sinusubukang pakalmahin sina Tala at Araw, na patuloy pa rin sa mahinang pag-iyak. Ngunit ang pag-alo ni Beatrice ay walang init, walang pakiramdam, mechanical. Ang puso ni Liwayway ay nadurog sa tanawing iyon. Ang Via Silangan na sa isang saglit ay nagsimulang magkaroon ng kulay, ay muling babalik sa pagiging kulay abo. Hindi na siya kumatok. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sapat lang para makapasok ang kanyang kamay. Inilagay niya ang bulaklak na papel sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama ni Tala. Ito ay isang paalam na walang salita. Isang huling piraso ng kanyang pagmamahal na iiwan niya sa malamig na lugar na yon. Pagkatapos, tumalikod na siya. Bawat hakbang palayo sa silid na yon ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Habang naglalakad siya pababa sa engrandeng hagdanan, nakita niya si Beatrice na nag-aabang sa ibaba. Ang mukha nito ay hindi na nagpapanggap. Isang malamig at matagumpay na ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito. Hindi ito nagsalita, ngunit ang mga mata nito ay nangungusap. Ako ang nanalo. Hindi pinansin ni Liwayway ang tingin ni Beatrice. Tuloy-tuloy siyang naglakad patungo sa malaking pinto. Habang binubuksan niya ito, isang malakas na kulog ang narinig, na sinundan ng biglaang pagbuhos ng ulan. Tila kahit ang langit ay nakikidalamhati sa kanyang pag-alis. Walang payong, walang direksyon. Hinila ni Liwayway ang kanyang bag at humakbang palabas. Sa gitna ng unos, ang malamig na ulan ay agad na bumasa sa kanyang damit at buhok, humahalo sa mainit na luhang walang tigil sa pag-agos mula sa kanyang mga mata. Naglakad siya palayo sa maningning na mga ilaw ng Villa Silangan, palayo sa paraisong sandali niyang naging tahanan. Bawat patak ng ulan ay parang latigo sa kanyang balat, isang paalala ng sakit at kahihiyan na kanyang nararamdaman. Wala siyang pupuntahan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Dalhin ang kanyang basag na puso papalayo sa lugar na sumira nito. Sa itaas, sa ikalawang palapag, nakatayo si Beatrice sa bintana ng pasilyo. Pinapanood ang papaliit na anyo ni Liwayway sa gitna ng ulan hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng dilim. Isang hininga ng kasiyahan ang kanyang pinakawalan. Sa wakas, naibalik na niya ang dating kaayusan. Ang Villa Silangan ay muli nang magiging kanya, isang kaharian
ng katahimikan at kalungkutan kung saan siya ang reyna at si Sinag ang kanyang bihag na hari. Kinaumagahan, sumikat ang araw sa isang mundong hinugasan ng ulan. Ngunit sa loob ng Villa Silangan, ang kadiliman ng gabi ay hindi umalis. Nagising sina Tala at Araw sa isang silid na walang awit. Walang malambing na boses na bumabati sa kanila ng magandang umaga. Walang masayang mukha na naghihintay sa kanilang paggising. Tanging ang seryosong mukha lamang ng isang bagong yaya na kinuha ni Beatrice, isang babaeng sumusunod sa mga utos ngunit walang puso. Hinahanap ng kanilang mga mata si Liwayway. Hindi nila siya nakita at nagsimula silang umiyak. Hindi ito ang karaniwan nilang pag-iyak. Ito ay isang tunog na puno ng kalungkutan, ng paghahanap, ng pagkawala. Isang tunog na hindi pa kailanman narinig ni Sinag mula sa kanila. Ito ay isang iyak na tumagos sa mga pader ng kanyang opisina, binali ang kanyang konsentrasyon at sinaksak ang kanyang budhi. Pumunta siya sa silid. Nakita niya ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig. Sinubukan silang patahanin ng bagong yaya, ngunit lalo lang silang lumalakas sa pag-iyak. Ang tunog na yon, ang tunog ng tunay na dalamhati, ang unang bitak sa pader na muling itinayo ni Sinag sa paligid ng kanyang puso. Ang pag-iyak ng kambal ay tumagal ng ilang oras. Walang sino man ang makapagpatahan sa kanila, hindi ang bagong yaya, hindi si Beatrice, at lalong hindi si Sinag. Ang bawat pagtatangka niyang lumapit ay tila lalo lang nagpapalakas sa kanilang paghikbi. Tila ba nararamdaman nila ang galit at pagdududa na nagmula sa kanya kagabi at iyon ay isang takot na hindi nila maunawaan. Sa huli, dahil sa sobrang pagod, nakatulog din sila. Ngunit kahit sa kanilang pagtulog, ang kanilang mga mukha ay bakas pa rin ng kalungkutan. Ang Villa Silangan ay muling binalot ng katahimikan, ngunit hindi ito ang dating blangkong katahimikan. Ito ay isang katahimikang sumisigaw. Sumisigaw ito ng kawalan. Sumisigaw ito ng pangalan ni Liwayway. Nang araw na yon, tumangging kumain sina Tala at Araw. Itinutulak nila ang bawat kutsarang sinusubo sa kanila. Ang kanilang mga mata ay muling naging blangko. Mas blangko pa kaysa dati, na para bang ang munting, liwanag na sinindihan ni Liwayway ay tuluyan ng namatay at ang natira na lang ay ang abo. Dumating ang doktor ng pamilya. Pagkatapos suriin ang kambal, bumaling siya kay Sinag na may seryosong ekspresyon. Walang mali sa kanila sa pisikal na aspeto, Senyor Valderrama. Sabi ng doktor, ang problema ay wala sa kanilang katawan. Tumingin ang doktor sa mga mata ni Sinag. This is not a medical issue. This is emotional. They are grieving. Nagdadalamhati sila. Ang salitang nagdadalamhati ay tumama kay Sinag na parang sampal. Iyon ang salitang ginamit para ilarawan ang kanyang sarili pagkatapos mamatay ni Clarissa. Ngayon, naririnig niya ito para sa kanyang mga anak. Anong karapatan niyang iparanas sa kanila ang parehong sakit na halos sumira sa kanya? Nang gabing iyon, hindi mapakali si Sinag. Nagkulong siya sa kanyang opisina, ngunit kahit ang perpektong kaayusan ng mga gamit niya ay hindi makapagbigay ng kapayapaan sa kanyang magulong isipan. Ang mga salita ng doktor, ang iyak ng kanyang mga anak, ang alaala ng mukha ni Liwayway habang hinahagisan niya ito ng pekeng papel. Lahat ay naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napadpad ang kanyang tingin sa maliit na mesang katabi ng kama ni Tala na nakikita niya mula sa security monitor. May isang bagay doon na hindi pamilyar. Pinalaki niya ang imahe, isang maliit na bulaklak na gawa sa papel. Tumayo siya at naglakad papunta sa silid ng kambal. Kinuha niya ang bulaklak. Ito ay simple, gawa lang sa panyo, ngunit ang pagkakayari ay maingat. Naalala niya ang unang araw ni Liwayway. Ito ang parehong bulaklak na ibinigay nito kay Tala.
Isang munting alay na nagbunga ng isang munting himala. Iniwan niya ito bago siya umalis. Hindi ito isang kilos ng isang manloloko. Ito ay isang kilos ng pamamaalam. Isang bagay ang nagtulak sa kanya na pumunta sa lugar na matagal na niyang iniiwasan. Ang silid-aklatan. Ang amoy ng lumang papel ay sumalubong sa kanya. Ang lahat ay nasa ayos, malinis, tulad ng iniwan ni Liwayway. Ngunit ngayon, nakikita niya ang silid sa ibang liwanag. Ito ang paboritong lugar ni Clarissa at ito ang lugar kung saan niya huling nakausap si Liwayway. Sa isang lumang talaarawan po, senyor. Naalala niya ang mga salita nito. Isang talaarawan, ang rason ng kanyang galit. Ngayon, gusto niyang malaman ng totoo. Hinanap ng kanyang mga mata ang lugar kung saan niya nakita si Liwayway na nakatayo noon, sa likod ng isang malaking upuan, malapit sa isang maliit na estante. Itinulak niya ang estante at doon, sa lihim na espasyo, nakita niya ito. Ang kwadernong balat ay gawa sa katad, ang talaarawan ni Clarissa. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ito. Umupo siya sa sahig na maalikabok at binuksan ang unang pahina. Binasa niya ang bawat salita, ang bawat pangungusap. Binasa niya ang tungkol sa pagmamahal ni Clarissa para sa kanya. Isang pagmamahal na puno ng pag-asa, ngunit may kasamang sakit. Binasa niya ang tungkol sa pader na sinasabi nito, ang pader na siya mismo ang nagtayo. Takot akong lamunin siya ng kanyang sariling kadiliman. Ang mga salita ay tila isinulat para sa kasalukuyan. Pagkatapos, nakita niya ang isang pahina na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isinulat ito ni Clarissa ilang linggo bago siya pumanaw. Si Beatrice. Mahal ko siya bilang pinsan, ngunit minsan, ang kanyang pag-aalaga ay tila nakakasakal. Parang ayaw niyang ibahagi ako kahit kanino, kahit sa asawa ko. Palagi siyang gumagawa ng paraan para manatili akong nakakulong dito sa bahay, palayo sa mundo. Ang pag-aalaga niya ay parang isang matamis na kulungan. Isang kulungan. Iyon ang naging buhay ni Sinag sa loob ng maraming taon. Isang kulungan na si Beatrice ang bantay. Dali-dali niyang binuklat ang mga humuling pahina. Hinahanap ang oyayi at nakita niya ito. Ang hindi tapos na kanta, ngunit sa ilalim ng huling nota na isinulat ni Clarissa, may isang bagong sulat. Isang sulat na hindi pamilyar. Gamit ang isang lapis, sulat kamay ni Liwayway. Isinulat nito ang mga salitang naririnig niyang inaawit nito. Darating ang umaga, dalay bagong pag-asa. Ang liwanag ng Ama sa inyo'y gagabay na. At sa pinakailalim, may isang maliit na pangungusap na tila isang panalangin. Sana, ang liwanag ninyo, Senyor, ay maging init para sa kanila, hindi apoy na susunog sa kanila. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang mga kasinungalingan, ang mga pagdududa, ang pader na itinayo niya. Hindi siya niloko ni Liwayway. Tinulungan niya si Clarissa na tapusin ang kanyang kanta. Tinulungan niya ang kanyang mga anak na ngumiti at tinulungan niya siyang makita ang katotohanan. Ang tunay na lason sa Villa Silangan ay hindi ang dalagang puno ng pag-asa, kundi ang aninong matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Isinara ni Sinag ang talaarawan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom dito. Isang bagong damdamin ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. At alam niya kung kanino ito nakatuon. Ang bawat hakbang ni Sinag, papalabas ng silid-aklatan ay mabigat. Dala ang bigat ng katotohanang natuklasan niya. Ang talaarawan ni Clarissa ay mahigpit niyang hawak. Ang manipis na kwaderno ay tila naging isang bakal sa kanyang kamay. Isang sandata laban sa maraming taon ng panlilinlang. Natagpuan niya si Beatrice sa sala, kalmadong nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Ang imahe ng katahimikan at kaayusan,
na dati ay nagbibigay ng kapanatagan kay Sinag ay ngayon, tila isang malaking insulto. Ang bawat bulaklak na inaayos nito ay parang isang kasinungalingan na inilalagay nito sa tamang pwesto. Beatrice. Ang boses ni Sinag ay walang sigaw, ngunit ang lamig nito ay sapat na para mapatigil si Beatrice sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan itong lumingon, isang handa at peking na pamangiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Senyor Sinag, may kailangan po ba kayo? Hindi sumagot si Sinag. Naglakad siya palapit sa mesang nasa gitna ng sala at marahas na inilapag ang talaarawan. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya nang makilala niya ang talaarawan. Ngunit mabilis din siyang nakabawi. Isang maskara ng pagkalito ang isinuot niya. Ang talaarawan ni Clarissa. Saan niyo po ito nahanap? Huwag ka nang magpanggap, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Alam kong alam mo ang tungkol dito. Alam kong ikaw ang kumuha nito kay Liwayway. Ang tanong ko, bakit? Bakit mo ito itinago sa akin? Sinubukan ni Beatrice na gumamit ng kanyang karaniwang sandata. Ang pag-aalala. Senyor, ginawa ko lang po iyon para protektahan kayo. Ang pagbabasa ng mga ganyang bagay ay magdudulot lamang ng sakit. Ayoko na po kayong mas lalong masaktan. Sakit? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Sinag. Gusto mo akong protektahan mula sa sakit? O gusto mong protektahan ang mga kasinungalingan mo? Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang isang email. Tumawag ako sa bangko. Walang 100,000 pisong idineposito sa account ni Liwayway. Ang bank statement na ipinakita mo, peke. Ang mukha ni Beatrice ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay na may hawak na gunting panghardin ay nagsimulang manginig. Tumawag din ako sa pinsan niya, si Mang Cardo. Pagpapatuloy ni Sinag, ang kanyang boses ay unti-unting tumataas. Ang perang ibinigay sa kanya ni Liwayway ay 3,000 piso, kalahati ng sahod niya. Ipinadala niya sa kanyang inang may sakit. At ang sinabi mong narinig mo sa telepono, hindi ko na kailangang alamin kung totoo yon dahil alam ko na ngayon ang lahat. Binuklat ni Sinag ang talaarawan sa pahina kung saan isinulat ni Clarissa ang tungkol sa pagiging isang matamis na kulungan. Itinulak niya ito palapit kay Beatrice. Basahin mo. Tumingin si Beatrice sa mga salita at sa wakas, ang kanyang maskara ay gumuho. Ang pagpapanggap ay nawala at ang lumabas ay isang mukha na puno ng pait, ng inggit at ng galit na matagal nang kinikimkim. Bakit, Beatrice? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay basag na ngayon, puno ng sakit ng isang taong nalinlang. Pinsan mo siya, pamilya. Bakit mo ito ginawa? Dahil mahal kita. Ang sigaw ni Beatrice ay sumabog sa sala, puno ng desperasyon at maraming taon ng pananahimik. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng luha na hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa galit. Mahal kita, Sinag, noon pa man. Bago pa dumating si Clarissa, ako ang laging nandyan para sa'yo. Ako ang nakakaintindi sa'yo. Ngunit pinili mo siya. Ang mahina, ang sakitin, ang palaging malungkot na si Clarissa. Napaatras si Sinag, na bigla sa lason na bumubulwak mula sa bibig ni Beatrice. Nang mamatay siya, akala ko sa wakas, makikita mo na ako. Humihikbing sabi ni Beatrice. Ginawa ko ang lahat para alagaan ka, para protektahan ka mula sa mundo. Itinayo ko ang mga pader na ito kasama mo. Tayong dalawa lang sana, ngunit dumating ang babaeng yon. Itinuro niya ang direksyon ng tarangkahan.
Ang babaeng yon na may pekeng ng ngiti at mga kanta ng pag-asa. Sinisira niya ang lahat. Binibigyan ka niya ng pag-asa, isang pag-asa na muli ka lang sasaktan. Ginagawa ko lang ang dapat, ang ilayo ka sa sakit. Hindi, mariing sabi ni Sinag. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng isang malinaw at malamig na katotohanan. Hindi mo ako inilalayo sa sakit. Ikinukulong mo ako sa sakit. Gusto mong manatili akong wasak para manatili kang kailangan ko. Ang pagmamahal na sinasabi mo, hindi iyan pagmamahal. Sakim ka. Ang mga salitang yon ay tila sumampal kay Beatrice ng mas malakas kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Umalis ka, utos ni Sinag. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa bahay ko. Ngayon din. Sinag, hindi mo kayang mag-isa. Umalis ka na! Sigaw niya. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw na nagpapalaya sa sarili mula sa matamis na kulungan. Napaurong si Beatrice, takot at talunan. Walang salita. Tumalikod siya at naglakad paakyat ng hagdanan. Ang kanyang tindig na dati matigas ay ngayon, mukhang marupok at basag. Naiwan si Sinag sa gitna ng sala, humihingal, napapalibutan ng mga bulaklak na nagsisimula ng malanta. Ang katotohanan ay malaya na, ngunit kasama nito ay isang bagong, nakakakilabot na realidad ang lumitaw. Pinaalis niya ang babaeng puno ng kasinungalingan, ngunit sa proseso, nawala rin niya ang babaeng tanging nagsabi sa kanya ng totoo. At ang pinakamasakit sa lahat, wala siyang ideya kung saan hahanapin si Liwayway. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng bahay, walang ibang dala, kundi ang susi ng kanyang sasakyan at ang desperadong pagnanais na itama ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Mabilis na pinatakbo ni Sinag ang kanyang mamahaling sasakyan palabas ng mga tarangkahan ng Bilasilangan, walang partikular na direksyon sa isip. Ang bayan ng Marahuyo, na dati isang lugar lamang na kanyang dinadaanan, ay bigla na lang naging isang malawak na palaisipan na kailangan niyang buuin. Saan magpupunta ang isang babaeng walang pera, walang kaanak sa lugar, at may basag na puso? Una niyang pinuntahan ang mga murang paupahan at mga transient house sa kabayanan. Sa bawat lugar, ipinapakita niya ang isang litrato ni Liwayway mula sa kanyang telepono. Isang candid shot na kinuha niya mula sa security camera noong isa sa mga araw na masaya itong nakikipaglaro sa kambal. Nakita niyo ba ang babaeng ito? Tanong niya ng paulit-ulit. Ang mga sagot ay pare-pareho. Isang pag-iling, isang pasensya na sir, isang blangkong tingin. Ang bawat pagtanggi ay parang isang maliit na suntok sa kanyang dibdib na nagpapalaki sa lumalaking takot sa loob niya. Paano kung umalis na siya? Paano kung sumuko na siya at umuwi na sa kanyang probinsya? Ang pag-iisip na yon ay nagbigay sa kanya ng bagong ideya. Ang terminal ng bus. Agad niyang minaneho ang sasakyan patungo sa terminal. Ang lugar ay magulo at maingay. Isang malaking pagkakaiba sa katahimikan ng kanyang mansyon. Nagtanong siya sa dispatcher, sa mga nagtitinda ng tiket, sa mga naglalako ng tubig at mani. May iilan na tila pamilyar ang mukha ni Liwayway, ngunit walang makapagsabi kung sumakay nga ito ng bus o hindi. Marami pong sumasakay dito araw-araw, boss, sabi ng isang matandang nagtitinda. Mahirap tandaan ang lahat. Habang si Sinag ay abala sa kanyang desperadong paghahanap, si Liwayway naman ay nakaupo sa isang matigas na upuang kahoy sa kabilang dulo ng terminal. Nakatingin siya sa isang piraso ng tiket na nasa kanyang nanginginig na kamay. Isang tiket pauwi. Isang tiket na sumisimbolo sa kanyang pagsuko. Pagkatapos ng gabing iyon sa ilalim ng ulan, nagpalipas siya ng magdamag sa isang maliit na waiting shed. Nang sumikat ang araw, ang tanging naisip niya ay umuwi. Umuwi sa yakap ng kanyang ina, sa pamilyar na amoy ng kanilang kusina,
sa lugar kung saan ang kanyang halaga ay hindi sinusukat ng pera o hinala. Ginamit niya ang natitirang pera sa kanyang pitaka, saktong-sakto para sa pamasahe. Ngunit sa loob ng halos 1 oras, hindi pa rin niya magawang tumayo at sumakay sa bus na nag-aabang. Isang parte niya ang gustong umalis at kalimutan ang lahat, ngunit isang parte rin ang hindi makaalis. Naaalala niya ang mga ngiti ni Tala at Araw. Naaalala niya ang saglit na kislap ng pag-asa sa mga mata ni Sinag. Ang Villa Silangan, sa kabila ng sakit, ay naging isang tahanan sa isang paraan na hindi niya maipaliwanag. Ang pag-alis ay parang pag-iwan sa isang piraso ng kanyang pagkatao. Napapikit siya at isang luha na naman ang pumatak sa kanyang pisngi, tumulo sa tiket na hawak niya. Samantala, si Sinag ay nakasandal na sa kanyang sasakyan sa labas ng terminal. Gulong-gulo ang isip. Saan pa siya maghahanap? Tumingala siya sa langit na para bang naghahanap ng sagot. At doon, nakita niya ang tore ng lumang simbahan ng Marahuyo na nakatayo sa tuktok ng isang burol. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang pag-uusap nila ni Liwayway noong isa sa mga bihirang pagkakataon na naglakas loob itong magkwento. Sa amin po sa probinsya, senyor, sabi nito habang itinuturo ang paglubog ng araw. Paborito kong umakyat sa kampanaryo ng simbahan para panoorin yan. Mula doon, pakiramdam ko po, kahit gaano kadilim ang gabi, laging may pag-asang dala ang paglubog ng araw para sa panibagong umaga. Hindi niya alam kung bakit niya natandaan yon. Ngunit sa puntong iyon, kumapit siya sa anumang hibla ng pag-asa. Muli siyang sumakay sa kanyang kotse at mabilis na nagmaneho paakyat sa burol. Pagdating niya sa simbahan, wala siyang nakitang tao. Pumasok siya sa loob. Ang kanyang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa walang laman na gusali. Walang liwayway. Isang pakiramdam ng kabiguan ang bumalot sa kanya. Mali ang kanyang hinala. Masyado nang huli ang lahat. Pabalik na sana siya sa kanyang sasakyan nang marinig niya ang anunsyo mula sa isang speaker sa bayan. Isang anunsyo na dala ng hangin mula sa ibaba. Huling tawag para sa mga pasaherong pabikol. Ang bus ay aalis na sa loob ng 5 minuto. Ulitin ko, huling tawag. Bumalik siya sa terminal, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pag-asa, kundi dahil sa isang pakiramdam ng pagtanggap. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman kung talagang umalis na siya. Sa terminal, nagsimula ng umandar ang bus. Tumayo na si Liwayway mula sa kanyang upuan, kasabay ng iba pang mga pasahero. Bawat hakbang niya palapit sa pinto ng bus ay parang 1 milya ang layo. Ito na yon. Paalam. Nakahawak na siya sa bakal na hawakan, handa nang umakyat. Nang isang sigaw ang pumunit sa ingay ng terminal. Isang sigaw na tumawag sa kanyang pangalan. Liway! Natigilan siya. Ang boses na yon. Pamilyar. Imposible. Lumingon siya at sa gitna ng maraming tao, nakita niya si Sinag Valderrama. Tumatakbo palapit sa kanya. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nagugulo na. Ang kanyang mamahaling damit ay may gusot. At ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Desperasyon. Huminto ang mundo ni Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Ang ingay ng terminal, ang busina ng bus, ang tawag ng mga konduktor. Lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking tumatakbo palapit sa kanya. Ang lalaking sumira at humawak ng kanyang puso ng sabay. Huminto si Sinag sa harap niya, hinihingal, hindi dahil sa pagod sa pagtakbo, kundi dahil sa bigat ng mga emosyon na nais niyang sabihin. Ang mga tao sa paligid ay napatingin sa kanila, naiintriga sa biglaang eksena. Huwag kang umalis, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay halos isang pakiusap, malayo sa dating awtoridad na laging naririnig ni Liwayway. Nakatitig lang si Liwayway.
Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Pagod na siyang umasa. Pagod na siyang masaktan. Bakit po, Senyor? Tanong niya. Ang sa Senyor ay isang pader na muli niyang itinayo sa pagitan nila. Para po akusahan niyo ulit? Para po ipamukha sa akin na isa akong manloloko? Umiling si Sinag. Ang sakit sa mga salita ni Liwayway ay tumama sa kanya. Hindi, sabi niya, para humingi ng tawad. Ang salitang yon ay mas nakakagulat pa kaysa sa kanyang pagdating. Si Sinag Valderrama humihingi ng tawad. Patawarin mo ako, Liwayway. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na hindi maitatago. Nabulag ako. Nabulag ako ng takot, ng nakaraan, ng mga kasinungalingan. Pinaniwalaan ko ang mga salitang gusto kong paniwalaan dahil mas madaling manatili sa kadiliman kaysa sumugal sa liwanag. Pero mali ako. Maling-mali ako. Kinuwento niya ang lahat, ang tungkol sa talaarawan, ang mga natuklasan niya tungkol kay Beatrice, ang katotohanan sa likod ng bawat pekeng ebidensya. Habang nagsasalita siya, hindi niya sinubukang bigyang katwiran ang kanyang mga ginawa. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali ng buong buo. Hindi ko hinihiling na bumalik ka para sa akin. Sabi niya sa huli. Ang kanyang boses ay basag. Pero bumalik ka sana para sa kanila. Para kinatala at araw, hinahanap ka nila. Liway, kailangan ka nila. Tumingin siya sa mga mata ni Liwayway. Kailangan kita. Ang huling mga salita ay isang bulong, isang pag-amin na mas malakas pa kaysa sa lahat ng sigaw na ibinato niya dati. Tumingin si Liwayway sa tiket na hawak niya. Pagkatapos ay sa lalaking nasa harap niya. Nakita niya ang pagod, ang pagsisisi, at ang isang bagay na bago sa mga mata nito. Isang kislap ng pagiging bukas, ng kahinaan. Ang pader na laging nakapalibot dito ay tuluyan ng gumuho. Dahan-dahan, pinunit niya ang tiket. Ang pagbabalik sa Villa Silangan ay ibang-iba sa kanyang pagdating. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Nang bumukas ang malaking pinto, ang sumalubong sa kanila ay hindi ang malamig na katahimikan, kundi ang tunog ng pag-iyak mula sa silid sa itaas. Umakyat sila. Pagpasok ni Liwayway sa silid ng kambal, agad siyang nakita ni Natala at Araw. Sa isang iglap, ang kanilang pag-iyak ay huminto. At isang himala na naman ang nangyari. Si Araw na muling naging tahimik mula nang umalis si Liwayway ay ngumiti. Isang malawak, tunay na ngiti. Itinaas niya ang kanyang kamay na para bang inaabot si Liwayway. At si Tala, sa tabi niya, ay gumawa ng isang tunog, isang masayang habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa unang pagkakataon. Lumapit si Liwayway at niyakap sila, at sa yakap na yon, ang lahat ng sakit at sama ng loob ay naglaho, napalitan ng dalisay na pagmamahal. Mula sa pintuan, tahimik na pinanood ni Sinag ang lahat. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Isang kapayapaan na mas matindi pa kaysa sa katahimikang pilit niyang ipinataw sa bahay na ito. Lumapit siya. Sa kamay niya ay ang talaarawan ni Clarissa. Inabot niya ito kay Liwayway. Tulungan mo akong tapusin ang kanta niya, sabi niya. Tulungan mo kaming magsimulang muli. Ilang araw ang lumipas. Ang Villa Silangan ay nagbago. Ang mga bintana ay laging nakabukas. Pinapapasok ang sinag ng araw at ang huni ng mga ibon. Ang mga bulaklak sa florera ay hindi na para sa dekorasyon lang. Ang mga ito ay may buhay na kulay. Ang katahimikan ay napalitan na ng musika, ng mahinang tawa, ng mga tunog, ng isang tunay na tahanan. Isang hapon, sa hardin kung saan unang narinig ni Sinag ang oyayi, magkakasama silang apat. Nakaupo si Liwayway sa isang kumot sa damuhan habang nasa kandungan niya si Tala. Si Sinag naman ay katabi niya.
Karga-karga si Araw. Hawak nila ang isang papel kung saan isinulat nilang muli ang kumpletong liriko ng kanta. At magkasama, sinimulan nilang awitin ito. Munting tala, munting araw, sa bisig ko'y mahimbing. Ang pag-ibig ni Ina sa inyo'y ihahain. Darating ang umaga, dalay bagong pag-asa. Ang liwanag ng Ama sa inyo'y gagabay na. Ang kanilang mga boses, magkaiba ngunit magkatuwang, ay lumikha ng isang perpektong harmonya. Nang matapos ang kanta, tumingala si Araw. Hindi kay Liwayway, kundi sa kanyang ama. Tinitigan niya ang mukha ni Sinag at mula sa kanyang mga labi, isang bagong salita ang lumabas. Malinaw, buo, Papa. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Sinag, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat, ng kagalakan. Tumingin siya kay Liwayway na nakangiti rin sa kanya habang may luha sa sariling mga mata. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng hardin ng Villa Silangan, isang pangalang nangangahulugang silangan o pagsikat. Isang bagong pamilya ang isinilang. At sa wakas, para sa kanila, nagsimula na ang tunay na pagbubukang Liwayway. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na kahit sa pinakamatinding dilim ng pagsubok at kalungkutan, ang tunay at walang pasubaling pag-ibig ang nagsisilbing liwanag na nagbibigay daan sa paghilom at naghahatid ng panibagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay nabigyan namin kayo ng aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Sinag at Liwayway? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Kwentong Pag-ibig PH.